Sinampahan ng reklamo ng Justice Department ang 30 pulis na nagsabwatan umano kaugnay sa halos 7 bilyong pisong drogang nasamsam noong 2022. Pineke umano nila ang buy-bust operation at pag-aresto sa kanilang kabaro na sangkot. At may drogang hindi umano natuntun. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil sa mga kuhang ito ng CCTV noong October 8, 2022 sa Tondo, Maynila, kung kaya naharap sa reklamo ngayon ang 30 pulis. Kita rito si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG habang inilalagay ang dala niyang paper bag sa kanyang sasakyan. Laman umano ang 2 kilo ng shabu. Kasunod dito ang pag-aresto sa kanya ng mga kabaro niya sa PDEG. Pero kita rin ang ilang beses siyang pinaglabas-masok sa opisina at ilang maleta ng pinaniniwala ang shabong inilabas at ang tila pinagparti-partihan at nilagay sa magkahiwalay ng mga sasakyan. Ang umano'y anti-drug operation hindi inireport at hindi rin dokumentado. Sa halip, idineklara ang isa umanong buy-bust operation bago mag-alas 5 ng hapon laban sa isang empleyado ng opisina na hindi si Mayo. Si Mayo naman pinalabas na nahuli di umano sa isang hot pursuit operation madaling araw kinabukasan. 990 kilos ang shabu na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso ang nabawi mula sa anti-drug operation. Tinatayang 400 kilo pa ang hindi na natuntun kung saan napunta. Ang kunwaring buy-bust noong October 8 at kunwaring pag-aresto kay Master Sergeant Rodolfo Mayo noong October 9 ang bahagi ng mga basehan sa pagsasampa ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng mga sangkot na pulis. Inaalam din kung kalakaran na ang ganitong sabwatan ng pulisya. It seems that it became a standard procedure ng mga ilang elements ng PNP na magkaroon ng mga drug haul, re-report ng konti, ibobodega ang marami. It shows, that's why I said, a grand conspiracy of a criminal enterprise. 22 sa mga sangkot na pulis ang aktibo pa sa serbisyo. Bigay na po siya ng instruction po sa kanyang staff po na i-under restrictive custody na po itong 22 na active na PNP personnel at disarmahan na po pending the possible issuance po ng warrants of arrest. 5 naman ang retirado na, 2 na-dismiss at 1 nagbitiw na. Hindi pa rin sila lusot sa kasong kriminal na isinampa ng DOJ. Hindi rin lusot si Nooy PNP Chief Rodolfo Azurin dahil siyang isinasangkalan ng mga nakatatao sa opisyal na may kinalaman sa operasyon. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag pero dati na niyang itananggi ang aligasyon ng cover-up. It is our theory, but not proven, na dahil sa reward system na ginawa ng instituted by the PNP when 2016 started, ang drug haul ay hindi nire-report. At tuwing may, dahil may reward, kukuha sila ng tingi, ilalagay doon, may reward, may accomplishment. So doon nagkaroon ng bodega, kuha, arrest, reward, promotion. Parang ganoon na naging sistema. Pero giit kahit ng kasalukuyang pamunuan ng PNP na walang ganong kalakaran sa pulisya, noon man o ngayon. Hindi po ito institutionalized sa buong organization. No chief PNP, regardless of the present administration or the previous administration, will allow yung mga ganitong illegal scheme. Hindi na umano bagong galawang ninja ng mga tiwaling pulis o tinaguriang ninja cop sa mga anti-drug operations. Yun ba magre-raid o magsasagawa ng buy-bust at ang makukumpiskang droga, malit na bahagi lang ay dedeklara at itatabi para ibenta ang iba. Marami na umanong nasibak at nakasuhan dahil dyan na handang gawin ng PNP sa sino man nilang kasama na gagawa ng irregularidad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.